The newest sci-fi movie is... kala mo baka new. Kala mo bagong-bago ilalabas. Correct. Let's do a memo review of Project Hail Mary sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating Okra of the Week. Bonjour. Ay, hindi pala. Hello mga ka-okras all over the world. This is Paula from San Diego, California, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Yes. Hi, Paula. San Diego. Follow, subscribe, hit the notification bell para updated ka pag may bago tayong episode. Hello ka-okras all over the world! Pasensya na po, mag-iingay kami ngayong Holy Week kasi hindi naman lahat kasi baka mamaya sabi niya, ingay naman ng tatlong to, Holy Week na Holy Week. So sa mga nagro-road trip dyan na kailangan magising, ayan, kami ang kasama nyo. Kung may pang road trip kasi ang mahal ng gas. Oo ha. Pero mag-ingat kayong lahat at sana ay mapayapa at mataimtim ang inyong pag-observe ng Holy Week this week. 'Di ba? Kasi Holy Week na ngayon eh. Ngayon na. Hindi pala kasi Easter. Tapos na. Next week pa pala 'to. Tapos na. Tapos na pala. Mag-iingay kami. Woo! Mag-iingay. So ano na to? Day of the Valor ang next. Araw ng kagitingan ba 'yun? Tama ba? Valor ba? Valor. Valor. Di ba? Valor. Valor. Tama ba kagitingan yun, 9? Pero nandito kasi ako ngayon sa Valor. Nasa Valor ako ngayon. Nasa Valor ka. So dapat nga Valor, di Valor. Work from home. I love it. But anyway, hello sa inyong lahat. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed together with our Eat Girl Isha and our master storyteller si Mike Kwento ako. At kasalukuyan pa si Isha ay mainit pa rin. Nag-iinit pa rin siya. Uy, baka may mga ka-okra dyan na nag-aayos ng aircon. Anong marirekomenda nyo na yung aircon ko, tuwing hapon na nag-iiwan, yung iwan error siya. Pero pag gabi, super lamig niya. Walang iwan error. So, baka may ma-suggest kayo. Baka naiinitan nga daw. Tama si Mike. Ipasok mo yung condenser sa room mo para hindi siya mas tama si Kuya Will. Sabi ni Kuya Will, buksan mo, papasukin ako. Tama. Yun ang pinakamaganda. Akala ko, hawakan ng beat naman. Hawakan ng ticket. Mali. Hindi beat. Hawakan ng mga ticket. Si Ian Kamangkang yung hawakan ng beat. Sorry. Okay. But anyway, mag-hello muna tayo sa mga ating lovely members on Patreon. Hello sa inyo. At sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify. Mga nanonood sa YouTube, hello sa ating 11,000 plus subscribers. Yes. So hello sa inyo dyan. Kung kayo hindi pa nakasubscribe sa YouTube, go mag-subscribe na kayo para mahit na natin ng 100,000 subscriptions. Libre lang yan. One way of supporting us, manood kayo sa YouTube or mag-subscribe kayo for free. Libre lang yan. Yes. Last week 11,000, ngayon 11,000 ulit. Consistent. Oo, syempre hindi naman laging malakas ang subscription. Ewan ko ba dyan sa mga ka-okra, ayaw sumubscribe eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Pero that's just one way of supporting us. Kung meron kayong extra pang ambag, pwede rin kayo pumunta sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Tulungan nyo kami sa mga panggastos namin sa podcast na ito kasi hindi siya free, okay? At syempre meron din kayong way na makakatulong kayo sa ating mga chosen causes and charities for the month pag nag-aambag kayo sa ating patreon.com/Siligang sa Gabi. Or pwede rin naman mag-stream ng episodes every Mondays 10 a.m. at Siligang sa Gabi. May episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcast. Okay? Last call na ito for the office oh my God! Ang tawag doon? Ilan na ba yung mga nag-send? Hindi ko pa na-check ulit. Pero hindi ko pa na-check ulit. Pero yun nga, meron ng isang nag-send nung nakaraan tayo nag-record. So hindi ko pa alam kung may pumasok ulit sa inbox. But galit sa kumpanya ha? Nakapag-send agad Last chance na to guys para mag-upload at hindi pa mag-upload, mag-email ng stories nyo tungkol sa opisina. Ano man yan? Office romance ba yan? Office rants?
Or galit lang kayo sa mga HR. Diyan eh. Or HR ba kayo na galit sa mga empleyado na hindi nyo masabi Ay, sa pwede HR din, kayo? no? Oo nga. diba? Maganda rin yun. Diba? Na Maganda parang yun. initak-ina na kayo sa mga complaints sa Correct. mga tao dyan. Tapos ang tatamad Bigyan mo naman. ng 201 nang walang ginagawa. Correct. Oo. So, i-share nyo lang lahat yan. Yung mga hindi nyo ma-share sa opisina, kami na ang mag-share. I-send nyo lang yan sa siligangsagabi@gmail.com para matuloy ang ating bagong series sa podcast na ito. Okay? Naabangan nyo, kung matutuloy man yan sa around May. May yan lalabas. Kung magkakaroon May of ng the Valor. kung marami pang entries. Oo ha. So go mag-send na kayo. Okay? Ngayon, simulan na natin ang ating review, ang ating mema review ng Project Hail Mary. Spoiler alert ha. Yes. Ito ay mema review. So again, pag mema review may mga spoilers tayong pwedeng masabi versus yung normal watchlist natin na maingat tayo sa spoiler. Pero dito kasi talagang napanood na natin siya, so we want to review it. Para malaman nyo kung worth the watch ba siya or hindi. Abangan yung ratings namin sa dulo kung okay ba to or hindi masyadong okay yung panoorin namin. So today, papaalala lang din namin, hindi kami professional film critics. Kami ay normal na mga taong nanonood lamang ng sine at maraming opinion. Maraming opinion. Yes. At wala kayong magagawa sa opinion namin kasi show namin to. Correct. Wow. Charing. Kung gusto nyong may sarili kayong opinion, mag-comment kayo dyan sa comment Mag-podcast section. kayo sa sarili. Gumawa kayo ng sarili nyo show. Manunod kami. Charing. Go, simulan natin. So ano ba itong, napanood na nating tatlo, tama? Yes. Yes. Kasi sinagot ng siligang ang sine thank you. budgets. Yes. So, si Isha pa-refund na lang nung isang round lang kasi Ay, parang tatlong beses pinanood ni Isha. Tatlong beses nanood. So, isang Ang round gandang lang. haba. Wait, ito ang rules natin sa sa mema review. Isang round ng cinema ticket, popcorn or food, kung ano man yung kinain nyo sa sinihan. At saka, pang-gasolina or pang-grab, kung ano man yung... syempre, kasi content. So siguro, magkano sini dyan? 500? Oo. 500? 410. Oo, agad sila. Porque Hindi, parang 400 lang. bumasan siya, 400 lang. 200 lang Yung sa akin, 410. Sa akin, Bas- 400. Mga sisa, 250 lang Bakit yung sa inyo 500? Gusto mo yung parang hindi ko tinanggi 500. Oo, 500. So 500 para sa sine tickets. 500 para sa gas or grab kasi 'di ba balikan. Tama ba? Yes. Ganun yung mga Pero wag kayong manunod sa Manghang malayo. ba is? Manghang ba? O ganun siya. Gusto ko mag-pay-pay. Nagmamantika na kasi ganun. 500. Parang ako ng oil film. Oo. Tapos another 500 para sa food and kung Yes! dinner man Ang yun. buong ganun my ito. God! I think So- movie review na yung the rest of the episodes buong taon. Oo. Pwede pala. So ang budget natin every time na may mema review ay 1.5 per person. Ganun na lang Yes. para standard, okay? Yes. Para wala nang ano-ano. Oh Kayo nang bahala my kung saan God. kayo gusto manood pero at hanggang dun lang ang covered ng ng Oh my God. Guys, My mga God, ka-okra, mag-member ang galing. kayo. Mag-member kayo, guys. Nalalapit na ang pagsasara. Dahil maubos yung budget. Correct. Kailangan namin ng funds at kailangan namin ng advertising. Mga brand. Hindi makapag-CA. Hindi makapag-CA. Pag nawala yung mema review na format, pag nawala yung mema review na format, alam niyo na nangyari. Naubos sa Ano to showtime? Parang showtime. Naging response Guys, si Meme. please. Please naman. Mag-member na kayo. Biro mo yung membership nila, lang, 150 per month lang yun. O, di ba? 10 tao lang na 150 per month, makakanood din isa sa amin ng may member review. But anyway, ito na. Ay, ko. Ang latest na pinanood natin, Project Hail Mary. Ano ba tong Project Hail Yes. Mary? So, isang movie to na based on a novel of the same title. So, adaptation siya basically, movie adaptation. So, it It's centers full of on... grace. Full of grace siya. Correct. Centers on... alam mo ba yun na yun talaga yung nila, pinanggalingan? Ay, oo nga, pangalan niya si kinalaman Grace. talaga. Yes, may kinalaman talaga. But anyway, mamaya natin pag-usapan. Pero itong si Project Hail Mary, centers on a middle school science teacher na si Ryland Grace. Si Ryland Grace na played by Ryan Gosling. Ryan Siya Gosling. Yes. siya Si ang La La bida Land. dito. Yes.
Tapos all of a sudden, nagising siya in a spaceship na nasa loob siya ng bag. Parang galing siya sa induced coma. Parang hindi niya alam kung nasan siya, ano nangyari, bakit siya nasa spaceship, ganyan. Tapos, as in, parang siyang young Portosino na nasa, hindi lang siya frozen, pero nasa loob siya ng bag. Oo, na nagising siya. Tapos as the movie progresses, maaalala niya unti-unti kung ano yung nangyari dun sa simula, di ba? Pabalik kasi yung storytelling ng movie. Tapos maaalala na niya kung bakit siya nasa mission sa space, ganyan. Tapos habang nagkakalikot siya ng mga bagay-bagay sa spaceship, makikita niya na, ito pala yung mission na kailangan kong gawin, bakit ako nandito, etc. And ang masaya dito, during his stay sa space, ay meron siyang makikilala na bagong kaibigan, 'di ba? Na kakaibang nilalang. So yun yung gist ng ng Project Hail Mary. So kung interested kayo diyan, skip nyo muna to kung ayaw nyo ng spoiled experience. Pero kung gusto nyo mapakinggan yung thoughts namin, why not? Ituloy nyo na tong episode na to para mas ma-convince kayo to watch Project Hail Mary. Okay, go! Just like any other mema reviews, ano ang mga nagustuhan natin sa Project Hail Mary? Magsimula tayo kay Mike. Ha! Actually, nagustuhan ko. Ha! Good reaction. Very regal. Nanood talaga si Mike. Hindi talaga. Alam niyo kung bakit siya inuna ko? Alam niyo ba? Wait lang. Kasi gusto kong malaman hanggang saan yung napanood niya. Uy, pero in fairness sa movie, mabilis. 1 hour lang yung movie, mabilis. 3 hours yun, Ay, guys. so yun. Oh my God, na-miss ko yung isang oras. Ang malala pa dyan, yung 1 hour na napanood niya, umpisa at saka dulo. Yung gitna-gitna. Oh my God. Pag ganyan, di i-refund yung mo. Ay, then, ng rules. Nanood talaga ako. Pag hindi kwento ng... Dapat pala siya nagkwento ng gist. No? Ay, oo nga. Uy, nanood ako. Time, kasi yung katabi ko nag-react na. Naghihilik na pala ako. Ala! Uy, grabe ka, Mike. Alam mo, hindi to Project Hail Mary lang. Parang lahat ng pinanood nila na movie, nakakatulog siya. Parang ikaw na ang bagong ikaw na ang bagong... Ay, Mother life. Ay, grabe sinabi. Uy! Mother, Patreon si Mother, I love Mother. I love Mother. Nalala ko na nakatulog si Mother sa Ang Babaeng Humayo. 4 hours sa movie ni Love Diaz sa Ma'am Charo. The best. But anyway, go Mike. Anong nagustuhan mo na mga bagay-bagay sa Ang nagustuhan ko talaga na una dahil si Ryan Gosling ang gaganap. Crush mo ba si Ryan Gosling? Hindi, cute siya sa La La Land, di ba? Tsaka sa The Notebook. Di ba yun yung mga classic Ryan Gosling movies? Pag nagsusulat ako sa sa slam book, isa sa mga favorite movies, The Notebook talaga nilalagay ko. Totoo. Nakakaiyak kasi yung The Notebook, di ba? Yun yung parang hardcore love story talaga siya. But anyway, Ryan ni-reveal Jolina yung cover ng Notebook niya. Or si Judy Ann na may kabayo, may unicorn. May mga notebook na. Sarah G na may mga spaceship. May pambali ng spaceship si Sarah G sa Martian. Yung pala yung The Notebook. Bakit sila? Nung nakita mo Ryan Gosling, sige, gusto ko na to, ganun? Hindi, actually, madami akong nakitang reviews. May nakita ko nag-post, tapos si Isha nalaman ko na nanonood siya, na ang ganda daw nung movie, parang twice na nilang pinanood yung Project Hail Mary. Noong una kasi akala ko horror. Di ba yung mga ganyan parang... kasi parang dasal. Mga ganyan. Di ba hindi ako mahilig sa ganun. So, correct. Nung nalaman ko nanonood si Isha, si Isha, one of the benchmarks yan eh. Kapag pinanood ni Isha at sinabi niya maganda, may engganyo ka. Yung Hoppers, nanood ako ng Hoppers dahil kay Isha. Kinakabahan na si Goldwyn reviews kay Isha. Pag si Isha nagsabi na 5 stars. Si Goldwyn? Yung nagre-review na may mga 5 stars. Wow. Kinakabahan na si 5 eggs. Tingnan 5 itlog. Pwede yun, Isha. Tapos, Ryan Gosling. Ano pa nagustuhan mo?
Ayun, nagustuhan ko na siya. Kasi, Hindi, wala siyang nasabi tungkol sa storya. Yung artista, yung sinabi. Guys, ipapaalala ko lang sa inyo, si Mike din yung nag-review ng Stranger Things na wala siya napanood na masyadong episode. Naalala ko yun, nakakatulog tayo. Parang, huy. hindi, ayoko kasi mag-spoil. Kaya ayoko masyado magbigay ng Pwede ka ano. mag-spoil. Pwede pala. Pwede mag-spoil. Oo, mag-spoil. Ay, gusto ko yung character ni Ryan Gosling. Ang galing niya, parang ibang tao siya. Okay. Hindi, aminin nyo, Bakit? yung pagiging teacher niya, Okay. parang ibang tao siya compare sa ibang mga roles na ginampanan niya. Tapos yung very Siyempre, ibang very movie sacrificial. Isa, huwag ka na mag-react. Sorry. Siyempre, iba siya sa La La Land. Iba siya sa The Notebook. Iba yung karakter niya doon. Eh, bakit si Diba? Melay? Ba't si Melay, sa lahat ng movie niya, isa lang karakter niya? Una sa lahat, isa lang movie niya, yung yung Puresa. Yung Puresa. Oh, hindi nagkaroon na siya ng Korean. Ma'am Chief. Oh, Ma'am Chief. Oo. Iba rin si Melay sa Ma'am Chief tsaka doon sa Poresa. Diba? Sana iba. Alam naman makita mo Project Gilbert, tapos si Lalaland pa rin yung pinoportrait niya. Siyempre, ibang character. Oh, kumakanta. Di ba pwede kumakanta? Nakakalo. Hoy, kumanta siya. Di ba nag-video kasi sila ni Rocky sa doon? Oo. Ay, gusto ko yung very very heroic, sacrificial yung story. Ano yung parang tinatawanan ko rin siya. Ano yung sinacrifice niya? Bakit mo nasabing very sacrificial siya? Kasi hindi siya bumalik ng Earth. Sabi Bakit di siya bumalik? Hindi Bakit di siya Ha? bumalik na Earth? Bakit di siya Kasi bumalik na Earth? nanganak si Rocky. Nanganak si Rocky. Mali. Joke lang. Sige na. Okay, alam nyo na, mema review talaga to. As in, mema. Kaya nga mema eh. Correct. Huwag mo siya serious sa akin. Anak Kayo talaga. But anyway, so gusto mo yung character niya. Para maisalba si Mike. Maisalba si Mike. Dudugtuan ko yun. Gusto ko rin yung character dito ni Ryan Gosling kasi may, sense of humor. Yung siya. Oo. Totoo. Ayan din napansin ko, Jed. Napansin ko din yan. Ang ganda ng comedic timing nila na parang ang seryoso na sinasolve nilang problem pero parang may mga injection ng mga funny puns, di ba? Mga funny lines. Hindi lang si Ryan, pati si Rocky mismo, di ba? Paano siya magsalita. So, nakakatawa. I'm not yung an part na yun. astronaut. Ganon. Yes. Tsaka yung mga fist my bump. Di ba yung mga pagano ni Rocky na dapat fist bump, ganyan. Kasi nga they're learning the language, ganyan. But anyway, ano pa? Ikaw naman, Ish. Kasi parang hindi na makahinga si Mike. Parang naghahanap. Nagbibigay-bigay na siya kung ano yung mga favorite na Dudugtungan ko rin yung sinabi nyo na, I mean, for a sci-fi movie, ang ganda nung treatment niya. Di ba pag sci-fi, usually parang dapat serious, tapos matatalinong usapan. Correct. Dito parang siya, yung parang pa rin, nakaka-relate ka pa rin na kahit ang dami na ng major na nangyayari na parang naibaba nila na. Oo. May lightness. Yun, lightness. Kasi parang kung titingnan mo yung trailer, parang iisip yung baka mga Interstellar levels. Di ba ganun? Parang ganun diba? nga. Or The Martian. Di ba mga ganyan yung mga may isip mo na na Marvin the atake. Martian. Oo. Marvin the Martian. Iba ba yun? Iba yun. Okay. Si anong pangalan nun sa The Martian? Si Marvin. Marvin, Hindi the ba? Martian. hindi Born Identity. Si Si Born to be Wild. Gaga. Doc First Rush. yung Naiba best na friend naman. ng ex ni Jennifer Lopez. Ang layo naman. Parang pinsan ng kapitbahay ng ate ko. Oo, parang Nakita ganun. mo na ngayon. Nakita mo na Ano ngayon. ba yun? Basta yun. nakalimutan ko na. Yung mga ganyang movie, akala ko ganun din yung feel. Pero Ako rin. from the trailer kasi na may mamimit siya na parang kakaibang being. Parang may lightness na from there. Kaya, tapos yung theme song pa, Champagne Supernova sa trailer. Di ba yung mga ganun? Kaya parang medyo, promise tong movie na to. Champagne Supernova pala doon. Sa trailer lang. Wala dun sa mismo movie. Wala sa dun. trailer Parang lang. Harry Styles ata yung kinanta nila. Ay, yung ginamit na song. Sign of the Times. Sign of the Times. So, kinanta nung leader, di ba, na video kasi sila. But anyway. So, Ayan. maliban doon, Ish, ano pa nagustuhan mo na kasi sinundutan mo lang yung... Pwede mag-spoil, di ba? Oh, yeah. Gusto ko yung part na ni-rescue ni Rocky si
Ayun yung gusto ko na race. part. Ah. Yung di ba nauntog ba siya doon? Oo. Yes. Nauntog ba? Yung nagsispin na Nagdugo. yung yung nagsispin Oo. na yung spaceship nila kasi dun sa gravity Oo. ship. Oo. Tapos ni-risk ni Rocky yung sarili Yung niyang life buhay niya. kahit alam niyang hindi safe na lumabas siya dun sa glass. Bubble niya. Oo, correct. Oo. Tapos Sa niligtas kanyang niya. Xenonite glass. Ang galing. Mm-mm. Yun. Parang, Yun yung isa sa... Naiyak ako actually. Ay, Totoo. actually, nakakaiyak yung mga scenes na yung mga soft scenes na na parang nung nagsisay sila ng goodbye. Yung kasi 'di ba nung magpapaalam na si Ryan tsaka si Rocky, Oo. nakakaiyak yung part na yun. Tapos True. yung nag-decide si Ryan Gosling na bumalik to save Sa Rocky. Instead of sorry. instead of going back to Earth, bumalik siya to find yung blip A para lang ma-save si Rocky. Mga ganun. Maraming soft moments na parang about their friendship, 'di ba? Na True. nakakaiyak. Tapos yung katabi namin sa sinihan, nagka-cry din. As in, siya, iyak-iyak talaga sila. In fairness. Naipit siya. Naipit sila ng natapakan. shucks. Natapakan. Nung umiihi. Sakit. Natapakan Sakit. yung paa niya. Oo, Sakit. ako ang isang gusto ko, yung way nga ng pagka-story, yung pagkasulat, na pabaliktad siya. Yung nag-umpisa na nagising si Ryan, tapos wala siyang alam. So, unti-unti kanyang nadadala dun sa start ng story. Diba? Unti-unti siya nag-unfold. So, may parang nakaka-engage siya as a viewer na hindi linear yung kwento. Hindi lang siya parang from point A to point B. 'Di ba? Ang dami niyang nababalik-balikan na babalik ka sa present, tapos babalik ka ulit dun sa memory niya, dun sa Earth, 'di ba? Yung mga ganun. So nakakatuwa yung parang hindi ako inantok kasi parang latch ako dun sa na yun, sa style ng storytelling na kailangan malaman ko bakit siya napunta doon, 'di ba? Yes. Parang ganun. And may bakit ganun siya. ba't di niya maalala? Correct. Correct. Oo. Kasi yung dulong-dulo na part ng movie, yun yung dahilan kung bakit siya nandun na hindi niya alam, 'di ba? Kung bakit siya nasa loob ng spaceship. So yun ang isang gusto ko. Tsaka super lovable yung characterization Si Rocky. Characters nila. Rocky. Si Rocky mismo, para siyang kakabahan si Koki. Kulang na lang ang hood. Tsaka magkure-kurekok siya. Sobrang lovable yung niya. Kahit wala siyang face, wala kang nakikitang facial expression sa kanya. Diba? Parang Tsaka, siya. bato Batong siya. spider. Oo. Bato siya. Diba? Yung pala, Totoo. yung description sa kanya sa libro ay 5-legged rock spider. Parang ganun. Spider-like creature na 5-legged. Parang gusto ko tuloy basahin yung libro. Pero yun nga, may nabanggit si May kanina na Hail Mary kasi full of grace. Oo. So nag-search ako, bakit ba Project Hail Mary? Yung pala, hindi ko alam kung nabanggit sa movie pero parang may memory ako na nabanggit siya na yun yung pinangalan nila kasi parang desperate measure to save the earth. Na nung nag-research ako, yung palang Project Hail Mary, nanggaling siya sa Hail Mary Pass sa American football. Yung Hail Mary Pass, yun yung parang pass pag yung sobrang layo niya, sobrang distant niya, pero para lang mapasa mo at ma-shoot yung yung madala sa goal yung bola, gagawin mo. Kumbaga parang sa sa basketball, nag-shoot ka sa kabilang court para makapasok sa last minute attempt, parang ganun, crunch time. So yung Hail Mary Pass, yun yung parang meaning niya. So itong ginawa nilang mission is like a desperate attempt to save the earth kahit alam nila na low yung success rate. Kasi 'di ba yun yung sinasabi nila na one-way ticket lang to, wala nang babalik kasi hindi sobrang tagal nung travel, parang 11.9 light years away yung pupuntahan nilang system. So wala nang balikan to and hindi nila sure kung masasave nila yung earth. For more Kumbaga, context. wala niyang choice. Oo. Parang one Wala shot lang. na lang to. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pag wala, edi sorry na lang. Ganyan. But anyway, ayan ang mga nagustuhan namin sa Project Hail Mary. Pagbalik natin after the quick break, pag-uusapan naman natin ano yung mga hindi natin masyadong type doon sa movie na ito. Tapos, meron tayong Patreon exclusive na paano kung ang Project Hail Mary ay ginawa sa Pilipinas. Ano ang kwento at sino ang mga cast members natin? Kasi casting-castingan time ulit for Casting- Project Hail Mary. Pero Yes. sana same budget.
Basta same yung budget. casting same. Yes. Okay. Huwag ka mag-alala. Maya kasi, karton na lang si... Pag nag-same budget ka, baka i-AI na natin yung mga artista kasi sobrang budget. afford mo kahit i-AI mo yung mga artista mo. Kahit padala mo mismo sa space, kayang-kaya natin. But anyway, yan ang abangan natin sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Hello mga ka-okras all over the world. This is Paula from San Diego, California, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Ayan. Break time muna sa ating mema review ng Project Hail Mary. Time for our members. Shout it out. Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/siligang sa gabi. Hi sa inyo, Abby K, CS, Ninang Carla, Corinthia, John Ray, JC Jean, J. Joanne, Joseph, Lesbu, Mother Lai, Mads, Michelle D, Mosh, Norly, Phoebe M, Sheena, Vida Margaret, Aid, Audrey, Nurse Gwen, Belle, Shane, Bia, Cali Traveler, Cecil, at kay Che. Hi guys! Hi guys! And hello din sa inyo, Chino, Christian J, Zarina, Dar, Dave, Donna, Franklin, Gio, Gly, Hazel, Ian, Insect Bites, Isles, Janie from the Block, Jennifer, Jeremy, Jermaine, Manzo, Jonathan, JP, Cassandra, Kat, Kims, Cristel, Lemon, Leo, Ryuji, Maida, Chloe, Mama Batong Bakal Nanay ni Rio, Manags, Marinil, and Marlene Faye. Hi guys! Ayan, hello din kay Maui, Mia P, Milin, Moon Pie, Nix, Not Hannah, Nurse Camille, Ochalate, Patch Potatoes, Pepe, Primrose, Priest, Rara Rams, Ren, RJ, Rivera, Shaula, Shane, Sheila Calzada, Shizu, Saitel, Vernice, at kay Welmer. Hi sa inyong lahat. Thank you dahil sa inyo ay nakakatulong kayo sa podcast na ito. At nakakatulong din kayo sa ating shows and organizations dahil part of your subscription ay sinishare natin sa kanila. And for the month of April, napili natin ang Autism Hearts Philippines Incorporated dahil we observe World Autism Awareness Day pag April 2. Yan yung ano natin. So, kaya tutulungan natin yung organization na yun. So, kung gusto nyo ma-entertain, tumawa, maaliw with a cause, ay mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligang sa gabi at make sure na naka-Pro or Pro Max membership kayo at active subscription nyo para hindi kayo nawawala sa roll call natin ng batian portion dito sa ano natin, sa episodes. Okay? So go na, punta na sa patreon.com/siligang sa gabi. Okay? Yes! Ngayon naman, dadako tayo sa isa pa nating favorite. Ito ang Shout It Out sa gabi. Go Isha. Ito mahaba-haba. Wow. Ay, oh. From YouTube. Okay. Hi YouTube! Love Hello! it. Ito na po ang This is from Silver episode... Sorry. Ito ay from episode 277. Medyo malayo-layo na. Pero Okay. naisip ko kasi, syempre, basahin pa rin natin. Yung practical job or dream job na Reddit stories okay. episode. We have a comment from Angie Banji. Oh, Hi Angie 3092. Banji. Hi Angie Banji. Ang ganda na name niya, Angie Banji. Angie Banji. Sorry, 2 months ago pa tong comment niya, tapos ngayon ko lang mababasa. Okay lang yan. Kasi Okay lang, diba? promise naman natin na babasahin natin lahat ng mga Yes. comments, diba? Oh, go. Correct. Sabi ni Angie Banji, as a senior graphic designer, sobrang gets ko yung point ni Isha. Iba rin talaga pag creative ang job mo. Pag may mali o kaya di nagustuhan yung client na ginawa mo, ang hirap na hindi siya i-take personally. Kasi creative skills ang judgment sa'yo. Tama. Dati, hinahype ako ng friend ko, nagmawa ng commission works. Kaso, inayawan ko yung idea kasi ayoko magkaroon ng hatred sa drawing. Ayokong ma-feel na nagdo-drawing lang ako kasi For naging money. chore na siya. Correct. Kaya gets ko si Isha nung sinabi niya na if given a chance, mas gugustuhin ko rin na hindi creative ang 9 to 5 job ko. Yes. Hirap din kaya na maging creative on demand sa maraming projects na tight ang deadlines. Paano pag naubusan ng creative juices? Hahaha. Correct. Parang gusto ko na lang magtimpla ng matcha latte sa coffee shop. Oh. Why Nakakatuwa not? na ano. Ba't hindi? Medyo ang dami rin palang nakarelate sa ganong sitwasyon ko as a creative. Yes. Kasi yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Na parang
yung work mo, minsan nakakapagod siya kasi nga nakakaubos ng juice, ng brain. Kasi Correct. nga creative siya, subjective. Hindi siya parang Yes. black and white na pag nagawa mo, tapos na, hindi siya ganun. Laging may opinion Oo. on, di ba? Pwede maganda sa isa hindi. Di ba? Parang ganun. So, mahirap siya timplahin. True naman. Correct. I And agree. then, may isa pa. Actually, walang relationship to sa episode na yun Oh. na pinagkomenta niya. Pero since nagme-mema review tayo, nagsabi siya na si TM Skulls 707, nag-comment siya, baka pwede ma-mema review nyo yung The Boyfriend series, Ano yun? season The 2. boyfriend? Sa Netflix po ito. Yung Hu, hu, mga hu. Japanese ba yan? Yan ba yun? Hindi ko alam. Pero Parang kinoment Japanese niya yun. dun sa kinoment niya sa Practical Job episode. I wonder The bakit niya Boyfriend. Baka, kinoment. baka may nabanggit tayo dun sa episode. Uy guys, pasensya na kasi yung mga episode namin, hindi na rin namin maalala yung mga laman. Kaya, sabi ko, ba't kaya? Pag Eh, The check mo namin boyfriend? yan. Oo nga. Japanese, Japanese, nga. diba? Yan Para yun. siyang Parang campfire. Campfire. Parang Love Island, Sparks pero Camp. mga Japan. Parang ganun. Okay. Sparks Bakit Dating kaya nila niya dun. biglang nasuggest yun sa episode na to? Baka dahil sa Anyway, heated rivalry. Pwede. Nabanggit mo rin ba dito? Eh, di ba, every episode naman nababanggit. Yung mga nabanggit na naman yan. Uy, may bagong commercial si Connor Story. Very soon. Ay, wow. Hindi na Ayan nagulat yung ka-okra na yung nasa watchlist natin, heated rivalry pa rin yung sinasabi ni Mike. Kasi nagulat. But anyway, salamat sa inyo Yun yung guys sa maganda. pagka-comment. So again, mag-comment na kayo wherever you are. Pwede kayo mag-DM din sa amin at Siligang sa Gabi on all socials. Sa YouTube, youtube.com/@siligangsagabi. So may letter A at Siligang. So para ma-access nyo ang YouTube page namin at makapag-subscribe kayo eventually at mag-comment at mabasa namin lahat yan dito sa i-shoutout sa gabi. Okay? So go! Yeah. Wag nang mahiya. Mag-comment, mag-DM, mag-email. Go! Back to the episode. So ano naman ang mga hindi natin masyado nagustuhan sa sa palabas na ito sa Project Hail Mary? Ilas natin si Ish kasi si Ish yung talagang sold na parang gustong-gusto niya Kaya talaga yung nga movie. Correct. So baka siya, meron siyang maisip mamaya habang nag-uusap tayo. O ikaw muna Mike. Sige, Anong go. mga hindi mo Ako masyado doon lang nagustuhan? sa idea lang na walang ibang tao kundi si Ryan Gosling lang yung kayang gumawa ng lahat na yon. Parang of all brains na meron sa mundo, talagang wala na ibang options. Siya lang Yeah. talaga yung wala nang ibang scientist, wala bang ibang May nakita akong sagot dyan. Kasi doon pala sa Oh. book. Doon sa book, para nabanggit nung isang nabasa ko. Kasi 'di ba, ganun tayo pag yung tayo doon sa movie or sa series, nagre-research ako pag nasa rabbit hole ako, nagbabasa-basa ako ganyan. Sabi doon daw kasi sa book pala, merong something sa katawan ni Genes. nung character, sa genes ni Ryan Gosling na parang it can withstand induced coma. So parang may scientific explanation na parang 1 in 1 million people may ganon. So siya yun. Tapos nagkataon pa na scientist siya. Tapos nagkataon pa na yung dissertation niya or yung thesis niya is about the water chururut barbar. Di ba kaya siya nahanap nung military. So siya yung 1 in a million sa song. Yes. Kaya siya talaga yung perfect na candidate. Na hindi yata 1 in masyadong a napakita dun sa million. Hindi si nga Sandra Bullock nabanggit na yan. yung genes. yung sila, Statue of Miss Liberty. Congeniality. Miss Congeniality. Congeniality. So yun yung One feeling in a kong million. sasagot dun sa sa question mo kung bakit siya lang. Tapos yun nga, parang And- 'di ba namatay nga ba yung dapat Oo. pupunta. Yun nga. But it- Yung, Parang yung nung nag-test ginagawa- run sila. Yes, 'di ba nung ginagawa nila yung Project Hail Mary, meron na silang Umabot. initial list of astronauts na Correct. kasi 'di ba sa NASA, mahirap talaga maging astronaut. Ang dami mong kailangan. Parang laging mga matatalino, yung mga scientist, engineer, yung very True. top of the na nila. Cream of the crop. Top of the Yun. line. Oh, parang ganyan. Sasakyan. Tapos nataon, namatay yung dapat pumunta. Yes. Tapos natira na lang from that group of Dalawa. scientists or astronaut. Dalawa na lang. Tapos yung next in line na familiar dun sa project at nung nakaintindi dun sa nakaisip ng idea na kaya pala nung organism na yun na makagawa ng fuel, etc. is si Si Ryan. Grace.
So, wala Tsaka, nang choice. Ano siya eh, Diba? iba Kawawa. yung cast of characters dapat sa loob ng spaceship ay isang engineer, isang pilot, at saka isang scientist. Yun lang yung pwedeng pumasok. So, namatay yung isang scientist. Siyempre, ang kapalit, dapat Hindi, scientist siya yung- din. So, ang scientist Pero hindi na siya yun, astronaut. Ryan, hindi siya astronaut. Dinevelop Yung na sinasabi lang niya. Okay, sinasabi niya na, I'm not an astronaut. Bakit ako yung papadala niyo? Kasi nga, I put the knot in the astronaut. oo, correct. Oh, in fairness! Yes! Mga ganun makakatch mo Hindi ka matulog nun. Medyo malayo Hindi pa. yun Medyo malayo na yung part na yun Kasi nasa bandang dulo na yun eh. Agising ka na. Nasa trailer yun. Nasa trailer na Isa! Huwag ko na comment. Hindi ko napansin sa trailer yun. Nakabisado ka na sa trailer. Pero maganda nga yung line na yun. I put the knot on the an astronaut. astronaut. Totoo yan. Okay. Ako naman ang hindi ko masyado nagustuhan, yung hindi dahil sa hindi siya maganda. Hindi ko na siya nagustuhan kasi hindi siya maarok ng aking little brain. Yung science of it all. Yung parang, yung naging technical na sila about the stuff na parang, ito, si Astrophage, gawa siya sa water, tapos kaya siya nasa Venus kasi, CO2 rich yung planeta na yun, tapos pumunta sila sa pinakamalapit na source of light, kaya pumunta sila sa sun to eat and to reproduce, ganyan-ganyan. So, hanggang doon gets ko. Pero nung pumasok na yung planeta doon yung sa Adrian, Planet Adrian, kung bakit, paano napunta yung Taumiba, paano nila na breed yun, no? Medyo naguluhan ako, sabi nga ni Poco. Kasi parang, dito kaya na aking simple brain. Pang talaga siya, feeling ko yung mga sci-fi enthusiasts talaga will super enjoy it. Pero ako tinry ko yung best ko. Kaya ang dami kong ni-research after. Kasi parang ang dami kong tanong na parang bakit kailangan nila pumunta doon? Ano meron doon? Bakit yun hindi infected ng whatever, mga ganyan. So, nung nanood ako tsaka nagbasa-basa ako ng mga stuff, yun naintindihan ko na kung ano yung nangyari. Kaya pala ganun yung kwento nila. Yun, so yun lang. Masyado siyang complicated for a simple, for a guy na ang gusto lang naman ay yung mga mindless entertain. Yung mga malala. Yung mga TikTok scrollers, ganyan. Feeling ko, magugulat Ako nga, kaya ako siya inulit-ulit kasi may mga eksena ako na gusto ko rin maintindihan. So, kaya ko rin siya inulit-ulit. Ako nag-shutdown na talaga eh. Shutdown yun. Hindi ako nakatulog. Nag-shutdown talaga yung brain ko. Nag-loading na, tas namatay. Ako naman, parang sabi ko, oo nga, no, sana pala tiniktok ko na lang. Ngayon ko lang na. Sana na-review mo na lang yung mga reactions. Na ano ako doon? Na ano ko yung B1, B2, parang oink. Bobo. Naalog ako. siya. Nagastusan ka man tatlong beses. Pwede naman i-explain sa'yo after mo i-watch, di ba? Oo nga, bakit hindi ko naisip? Kasi nga gusto mo rin siya panoorin. And I think that's the charm of it. Na parang, Hindi, medyo gusto mo yun. siya ulitin. Carelessness ko yun. ano yun? Sorry Mahal pa na ng mababilihin nga. Tatlong sine ka pa. Kakaloka. Pero at least naintindihan ko na yung story. As Totoo, inaabang ako. totoo. Ayan na, ito na yung part na di ko maintindihan. Gumagano na ako. Ayan na yung part na di ko maintindihan. Ay, yung isang di ko rin masyado type, yun nga, yung running time. Kasi sobrang haba niya, 2:36. Tapos, hindi dahil sa sobrang haba niya wala siyang kwenta, pero ako lang, personal preference ko, yung mga movie lang na gusto ko, yung mga 1 hour 30, ganun, yung mga kaya lang ng patience ko. Totoo. Pero dahil After nga- 2 hours Talaga? na ihi na ako eh. Pinigilan Oo. ko yung ihi ko ng 30 minutes para lang wala Correct. ko ma-miss. Tapos yung, binili pa ng popcorn, malaki, at saka yung drink, malaki rin. So parang sabi ko, good luck talaga dito sa... yung kasama ko si Moonpie. Punong-puno na. Si Moonpie, umihi. Kasi sabi, hindi na daw niya talaga kaya. Kwento ko na lang daw yung na-miss niya. Ganyan. So, kwento ko naman. Yung pagsabog nung bass, yun yung na-miss niya na part. But anyway. O, ikaw, Ish, ano pa hindi mo nagustuhan? Kasi kami ni Mike nakapagsabi na kami. Ano tawag dito? Actually, ako naman, hindi ko napansin yung oras. So, sobrang nagustuhan ko. Nagulat ako Correct. na, parang 3 hours pala yun. Oo. Totoo. Hindi ko na Mahaba siya. malayan. So, baliktad pala tayo. Hindi ko nagustuhan. Wala. Lahat nagustuhan ko. Taray. To be honest. Wala Ito kang talaga? Parang, hindi, sana ginawa Oo, kakaiba ito to yung or something. ito yung parang sobrang saya ko na, sobrang saya ko na sa sinihan ko siya pinanood at hindi sa mga streaming. Oo. Kaya Alam mo- siguro din 3 beses ko siya pinanood. Correct. I don't know. Baka nga Tsaka- dahil do.
Ay, speaking of sa sinihan pinanood, ano rin nga, totoo ka, kasi nung, di ba may mga eksena dun sa movie na tumatahimik siya bigla? Yung, di ba, suspense, tapos biglang tatahimik siya kasi parang pending ko ano yung nangyari kay Ryan Gosling, di ba yung mga ganon? Oo. Alam mo, habang dun sa, yung nahuhulog-hulog siya dun sa spaceship, nung kukunin yung finish nila na sample, di ba tumahimik yung eksena? Alam mo, lahat kami sa sinihan, tahimik din. As in, lahat talaga Diba? ano kami lahat parang hindi alam yung gagawin. Yung parang ganun yung may tension dun sa sinihan na parang, Diba? Ganun yung Oo. cinema. Ganun yes, ang experience. movie. Totoo Oo. yan. Iba talaga. May nakita kasi yung article nun na alam niyo yung ginagawa nila ng mga movie ay mga actors natin na pumupunta sa sinihan para mag-surprise. Mag-surprise. ganyan, ganyan. Oo, yeah. Oo. Teka, asan na nga ba yun? Ito. Yung si Ryan Gosling. Ryan Gosling. Gusto. Pumunta siya sa isang Halloween. Sorry. Oh. Ghost. Pumunta siya sa isang nag-surprise siya sa isang Cinema. theater ng Okay. mga nanonood. Tapos may konting-konting interview. Tapos may sinabi siya, ito, exact quote to, sabi niya, "It's not your job to keep them open. It's our job to make things that make it worth you coming out." Parang sinasabi niya na hindi responsibilidad ng audience tayo Sakit. na Sumatulog ko buhayin doon. ang cinema world. Correct. Dapat yung entertainment industry, sila yung dapat gumawa ng material Rason. na worth watching sa cinema. I So love sabi ko, it. oo nga, no? Kasi since nasa industry tayo ng entertainment, tayo kasi, or sa nangyari ngayon, gumagawa ng content na sinasabi nila yung dapat naiintindihan ng tao kahit di sila nakatingin. Ganun na Oo, siya yes. parang gusto nila ganun kasimple lang yung storya kasi Correct. yun na raw Oo. yung nature ng tao ngayon. Attention, Hindi na sila oo. yung attention span. Tapos ngayon parang natuwa ako na may ganung perspective si Ryan na parang hindi, dapat gumawa pa rin tayo ng content na worth watching sa sinihan. So I Correct. wonder if, di ba nagkaroon din ng issue nun na yung Netflix nung nagkakaroon ng Warner Brothers Yeah. na bibili Acquisition. nila. Oo, na parang, tas isa sa mga plano nila is wala na masyadong movies. Parang Yeah. 1 week lang maximum 1 week na sa Sinihan. Tapos yung streaming na. movies. Oo. So parang, tas maraming nagalit about it. So, ang nakakatuwang wake-up call to na, okay, kaya pa palang gumawa ng movies na worth watching sa Totoo. sinihan. Yeah, totoo Anyway, naman yun. siguro na natuwa lang ako na nanggaling yun mismo kay Ryan. Ryan. Wala Ibang lang. perspective siya. Totoo, yun ang mga thoughts natin sa Project Hail Mary. So kayong bahala guys kung gusto niyo panoorin or hindi or wait for it na lang sa streaming. Pero ako feeling ko overall rating ko sasabihin ko mga 8 out of 10. 8 out of 10 and worth the money. So kasi maganda talaga yung visuals niya. So I think yun yung rating ko. Ikaw Mike, from 1 to 10, gaano katagal yung oras na nakatulog? Uy, grabe. 8 din. 8 din. 80 minutes out of the 2 hours tulog siya. Nakakaloka. Hindi kasi ako hindi ako mahilig sa Ma-sci-fi. ganitong klaseng category ng movie. Pero kapag yung curiosity ko kapag marami na nanonood or sinasabi na maganda. So, Na-influence ka. for me, nasa naman siya, 8. Ganyan. 8 Hindi din. siya, kasi kung musical yan, kung romantic comedy yan, mga ganyan ako. Isa. Maano ako. Kung heated rivalry, kahit 8 hours yan, gising na siya. Yes. Correct. Hindi lang ako ang gising. Guys, hindi lang ako ang gising. Gising. Yung katabi I mo. love it. Hindi lang ako ang Yung gising. katabi mo, Yes. gising din Si, ako. si Rocky din niya gising. Rocky talaga. Rock na rin siya. Rock talaga. Oo. Rock, baby, rock. Gaga talaga. Hindi, di ba? Parang, depende rin nga kasi sa trip mo as a person. So, tama si Mike. May mga tao na hindi genre tong sci-fi, pero binibigyan nila ng chance. And siya yun. So, Yes. at Pero least na-appreciate ko tinry niya. kasi story siya of friendship, di ba? Kahit Correct. at the back of your head, inisip mo, ano ba to? Totoo ba to? Parang di naman mangyari to Oo. sa totoong buhay. Pero di ba yung how they tell the story, yung friendship na meron, doon ka makaka-relate na, parang ba't ako naiiyak sa bato? Ganon. Alam mo, totoo. Alam mo, ino-note ko lang yun kasi sinabi ko rin yan na feeling ko, yung realization ko dito is, there was a lot of effort in understanding each other kahit hindi sila magkaparehong uri.
Alam mo yun, tao and alien. Correct. And I feel like yun yung lacking sa konteksto ng world natin ngayon. We are just listening just to respond. We are not listening to understand. You know what I mean? So parang feeling ko if people like us here on Earth speak na nga tayo ng, we speak the same language. Alam mo yun, nagkaintindihan na nga tayo. Pero ang dami pa na nagkakagulo sa social media, ganyan. Nagbabash-bash kayo kasi hindi kayo nagbabasa ng matino. Alam mo yun, kulang tayo sa understanding. Correct. Samantalang itong bato na alien at saka isang tao, nagkaintindihan, gumawa ng effort to understand each other. So sana, feeling ko yun yung key takeaway ko na parang put more effort in understanding others. 'Di ba? Parang feeling ko mas magiging harmonious yung mundo if ganun yung. Yun lang. Yun lang naman ang mga thoughts namin on Project Hail Mary. Pero ito, Patreon I exclusive. love it. Patreon exclusive. Ay, Okay. Isha, ratings mo pala. Ano ratings mo? 10 ako. 10 out of 10. Oh. Perfect. Okay. Tuwa ako. Must watch. Gagastosan 3 times para para Yes. maiplikan. Pero dito, tama din kayo na baka nga it's not for everyone. Pero Yes. sa akin na gustuhan ko nga siya. Well, lahat naman ng Yan, pelikula not for everyone. Wala namang art na for everyone. Ayun. Di ba? Wala lang kasi baka isipin nila, sabi nila maganda. Hey, tapos heated pag pinag rivalry nila. for everyone yun. Hindi rin, gaga. Hindi nga yun pang bata eh. Ang saya na iba pang kwento sa uncut version ng episode kung saan nagkasting-kastingan kami paano kung ang Project Hail Mary ay Project Abaginoong Maria. Sino ang inyong magiging ang inyong magiging cast member. So lahat yan i-reveal namin sa exclusively sa uncut version ng episode na ito na matatagpuan ng ating members sa patreon.com/siligang sa gabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro or Pro Max member ngayon na. If you like this episode, mag-comment na kayo below. Let us know. Mag-DM kayo. Share nyo ang app na ito. At itag nyo kami on socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGANG sa Gabi. At i-rate nyo ang 5 stars ang podcast na ito wherever you are. Or mag-like kayo ng video. Ganun. Thumbs up nyo yung video. Mag-comment kayo. It will help us be pushed sa iba pang mga tao na kagaya ninyo in sa algorithm. So it will really help us a lot. So go na. Gawin nyo yan. At sa mga brands out there, baka gusto nyo mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG sa gabi @gmail.com. You have reached the end of episode 286. What? Thank you so much for listening. We'll talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. The podcast. Bye, guys. Bye. Amaze. Fist my Amaze, bump. amaze, amaze. Fist my bump. Chenny. Please my bump.